Mag-ano, jogging pants ka doon, Kyra. Sana taga magpapainit. Sana yung bag? Ano ba kulay ng bag mo? Pampainit din sa katanggal. Ano si Kyra, sir? Alam nila yung bag niya. Ba't kasi inakyat pa doon? DJ! Bakit? Check ka? Wala, may nag-aahunan ko. Mamaya. Record lang ako. Ano na rin? Umatake na rin. Parang ano lang eh. Parang yung preparation pa, haba pa ng preparation. Kahapon. Diba, haba rin yung preparation. Hindi natin si Pastor kagabi, no? Tayo natin si Pastor kagabi. Hindi pa rin eh. Tayo. Ay, tilay! Kaya mo na sa akin. Saka, kaya naman ang dikit ni Jose. Para siguro sa mga pag-ilodo may ano, kasi ng araw, mga patay, lalo na doon sa may arenda. Pagkasama rin na sa inyo, nagtitinda ng surat. Hindi yung seryoso na ano talaga Doon naman yung seryoso pa eh. Sila baby para sila suotan talaga yung supat talaga. Kaya lang, yung ano yun, secretary niya, may Liyong, di ba? pero yung tatay niya, siguro naman yung tatay niya. Hindi ka tulad dito ni Bobby, alam mo, yung na kaputi, makikita mo ka. O, dito na. Dito lang,
Pili lang tayo ng lugar na ano, malilim. At magdala na lang siguro ng mga kanya-kanyang upuan kung mayroong mabibigit na upuan dyan. Dito tayo. Oo. Baba na kayo dyan. Yung malilim na ano. Unang tao, benta. Baba na kayo. Ito tayo. Magano kayo ng mga upuan ninyo. Yung tali ng short mo, wala na. Oo. Ready. Ito yan. Problema dito mga mali. Ikot natin ito bro. Abante pa siguro dyan. Gail, may aso sa paa. Para mag-sort. Ay, sorry. Oh, gusto na tayo dito na. Dito na lang para madali isakay yung sasakyan kasi nandito naman na. Ha? Yung tuyo. Mabukan yun. Laging pas kayo ano yun. Kahapon.
Umiinit ang umiinit ang panahon. Kain po tayo. Oh, ano ko na lang ano? Walis ka dyan, be, sa daanan ko. Walis ka dyan, be, sa daanan, be. Yan na lang ako. Lock doon, no? Kasi tayo na first batch. Lahat ng gamit nyo, lagay nyo dyan kasi andyan ang mga sasakyan. Pagpakat niya, sakay na natin lahat. Dalang ng pisto kung saan kayo komportable. Ay, militan na dyan. Okay, let's start. Magandang umaga muli sa bawat isa sa inyo. Amen. I wish na happy kayo. Enjoy, relax sa inyong short na vacation na ito para sa gawain ng Panginoon. At siguro maganda bago tayo dumako sa ating tagapagsalita ay tayo ay awit muna. Amen. Right. At kung hindi nyo na po hawak ang inyong mga program, ay no, nakabisado nyo na rin ang mga awitin na ito. Awitin natin yung Justified by Faith. Okay, sa ating unang awitin, sabay-sabay natin kumantahin. Ready, sing! Turn for me, justified by faith. We are journeying with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. But God commended His love toward us, in that one we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Chorus again. Unto us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Okay, para sa ating susunod na awitin, hiling ko ang bawat isa na magsitayo. At bago tayo lumako sa preaching, ang young people ay gusto namin na makapiling namin, kaya maaari ay inyong bilisin sa pag-prepare ninyo sa inyong mga gamit. I-check nyo po ng mabuti yan at ganun din sa ating tinirahan ng ilang araw. I-double check natin kung may nakalimutan tayo sa mga gamit nila.
Okay, ang ating susunod na awitin natin ang ligaya ng buhay. Amen. Ligaya ng buhay. Mabilis. Mabilis ka daw. Okay, sabay-sabay natin awitin. Sa unang tropa, ang ating first stanza, ready, sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Once more, faster, mabilis. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin, sing! Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Okay, tayo ay humiling ng isang brother para sa ating opening prayer. Hingin natin si Brother Ivan na pangunahan tayo sa opening prayer. Sige po, tayo tayo na namin. Bakit po sa amin yan? Panginoong Diyos, sa kanila po. Salamat, Ama. Sa buong araw ng Espiritu mo dito, Panginoon. Salamat. Pagkakita po ng ating Pangulo. Panginoon, sa lugar na pinapalala sa Panginoon. Salamat po, Ama. Amen. Okay, this time ay makakaupo na po ang bawat isa. At danan niyo po ang inyong pusong isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hingin natin ang maunguna sa atin sa umagang ito para magbigay ng kalakasan na spiritually. Ayan, hilingin na natin na pagitnaan tayo, pangunahan tayo ni Brother Maynard para sa kanyang ibabahagi bilang kalakasan na spiritual. Bible? Ayan, pagkakaroon. Wait, ikaw na, Sister Lex. Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning po. Masaya ba kayo? Amen. Parang hindi no? Pero parang no? Ang bilis ng oras, parang uuwi na tayo. At parang kulang yata yung no? Isang araw. Hindi po, huwag na po natin patagalin. Tagalin mo. Patagalin ko daw, sabi ni Pastor. Utumin ko muna kayo, no? Sige po, hindi ko pa ang bawat isa na tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Thessalonians. Bible supply.
Hindi ko na makita yung marker. Dito na nga lang ako. Sige po, 1 Thessalonians 5:11 po. Yan po. Nandiyan na po ba ang lahat? 1 Thessalonians 5:11. Sundan nyo na po sa pamagitan niyo ng inyong mga mata. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Sige po tayo manalangin. Diyos Ama, naming dakila at banal. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami ay magmuli sa mag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, ako ay nagpapangababa, nagamitin mo po ako bilang iyong tagapagsalita, na tagapaghatid ng iyong mga salita na magiging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Naway sana ako'y maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon, at naway sana pabuksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa, paikinig, Panginoon, na ang iyong salita ay maging matanim sa kanilang puso't isipan, Panginoon. At naway sana, Panginoon, kung ano mga magiging dahilan upang kami istorbo sa iyong pag-aaral ng iyong mga salita ay alisin niyo po muna. Naway sana po bigyan niyo po sana ng space ang bawat isa sa paikinig, Panginoon, na babuksan kanilang puso't isipan, Panginoon, at bigyan ng espasyo sa puso't isipan nila ang iyong mga salita, Panginoon. Naway sana po, Panginoon, ikaw ang manguna sa aming harapan, Panginoon. Lahat po ng ito ay dadalangin namin sa batay sa pangalan ng Jesus namin sa Panginoon. Po, mari po po ang bawat isa. Ang ating pong team is building up one another. Kumbaga, ang target po natin dito ay sama-sama tayong lumago sa Panginoon. Yan, unti-unti lumago. Kumbaga, maganda at may mga kasama tayo na mga bagong nating mga kasama, kagaya ni brother hindi ko nalala, no? Si brother Ricky, saka si brother Noel, yan. Masaya daw pag mga magkakasama ang buong pamilya sa sa mga ganitong gawain, di ba? Sa outing. Sabi nga kung hindi sana kami matutuloy, sabi ni Sister Sheila, kami dalawa na ni Marco, sabi ko hindi naman kami magiging masaya kung kami dalawa lang. Di ba? Hindi yung building up pag ganun, di ba? Parang yung destroying na yan eh. Pero ang sabi dito is wherefore, comfort yourselves. Yan dapat ang gawain ng ng kapatiran. I-comfort natin yung bawat isa. Kasi alam nyo, sa mundo natin, ang dami ng problema ng tao eh. Yeah? Ang dami natin problema, kaya ang problema ng isang tao, kaya hindi siya nakakapaglingkod sa Panginoon kasi inuuna niya yung problema niya sa buhay niya. Yeah? Pero sabi ng Panginoon, dapat unahin natin siya. Seek ye first the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Unahin mo muna ako. Yung mga problema mo na yan, hayaan mo magkakaroon niya ng solusyon pag meron ka pananampalataya. Yeah? Sabi niyo dito, wherefore, comfort yourself together, edify one another, even also ye do. Ang edify, ano ba ibig sabihin ng edify? Sabi dito, kung babasahin natin, ang ibig sabihin ng edify, basahin ko lang po. Ang ibig sabihin po ng edify, in the Bible, edify means to build up or strengthen. Yan. Kaya natin ginagawa itong church, church bonding, para magkaroon tayo ng bonding, mag-build yung bonding natin, magkaroon ng lakas yung bonding natin. In the Bible, edify means to build up or strengthen, particularly a spiritual or moral sense. Ayan. Yan ang gusto natin ma-develop, yung moral and spiritual. Yan yung lumakas. Kasi ang Panginoon, kaya gusto tayo maging perfect ng Panginoon, kasi gusto niya maging mabago yung pag-uugali natin. Ayan. Moral. Tapos spiritual strength. Sabi dito,